So dito tayo ngayon sa close of grace and the dawn of the 70th week of Daniel. Ang epekto ng propesiya sa Ezekiel 28 verse 26 ay ang miraculous war sa Israel na siyang na mangyayari sa sunod na panahon. Ito po ay mangyayari pa lamang, mga kapatid. Dapat natin malaman na nagkaroon ng tinatawag na nanirahan ang bansang Israel na tahimik. Ito po ay nakapropesiya sa kay Ezekiel 28 verse 26 na ayon dito, mga kapatid, dwell safely therein and shall build houses and plant vineyards. Yea, they shall dwell with confidence when I have executed judgments upon all those that despise them round about. So, marami pong nag-despise sa bansang Israel. Kaya sabi niya, and they shall know that I am the Lord their God. So, yun po yung propesiya, yung hula. So, maintindihan natin ang hula kung ate pong pakinggan ng maigi ang ate pong pagpaliwanag dito, mga kapatid. Ang kaganapang ito kung bakit naging tiwasay na sila, mga kapatid, ay sanhi ng miraculous war ayon sa hula ni Zechariah chapter 12 verse 9. Ayon dito, and it shall come to pass in that day that I will seek to destroy all the nation that come against Jerusalem. Yan po yung hula na mangyayari pa lamang, mga kapatid. Ayon dito sa verse 8 ng Zechariah, sa araw na yun ay pagsanggalang ng Panginoon, ibig sabihin tutulungan ng Panginoon ang nananahan sa Jerusalem. At siyang mahina sa kanila sa araw na yon ay magiging gaya ni David. So mapansin mo rito na magkaroon ng kakaibang kalakasan ang mahihina sa panahong iyan. At ang sambayanan ni David ay magiging parang Diyos, parang anghel ng Panginoon sa harap nila. So i-clarify natin na once na dumating ang pangyayaring iyan, mga kapatid, ay magugulat ang lahat ng kalaban ng bansang Israel dahil ang kaharap nila ay parang mga Diyos, parang mga anghel ng Diyos, mga kapatid. Ito po'y coincide sa hula ni Micah chapter 7 verse 15 hanggang 17. At ang maging epekto nito ay ang kaganapan ng Zephaniah chapter 2 verse 11. So mapansin natin yung sunod-sunod na pangyayari dahil yung Micah, mga kapatid, ay isa pong hula na kung saan ay ipinapakita, isinalarawan dito kung paano po ay nanginginig sa takot ang mga kalaban ng bansang Israel na para silang daw ahas na sumisilong doon sa mga butas ng lupa, mga kapatid. At ang mangyayari dyan dahil natruma sila sa lakas ng bansang Israel at ang maging epekto nito ay sabi ng Diyos sa Zephaniah chapter 2 verse 11, sabi niya, aking gugutumin ang mga Diyos sa lupa, mga kapatid. Bakit niya gugutumin? Dahil ang mga ito ay hindi nare-respeto sa kanilang Diyos-Diyosan, mga kapatid. Bagkus, sila na po ay titingin sa Diyos ng bansang Israel, mga kapatid. At kung ang mga ito ay mag-come to pass, brothers and sisters, meaning to say, wala nang hadlang para itayo ang pangatlong templo, mga kapatid. So yung mga gamit ng pangatlong templo ay nakahanda na. Yung red heifer ay nakahanda na para ialay, mga kapatid. So anong reason? Ang mga bansang dati ay hinahamak sila ay gustong itaboy nila ang bansang Israel. Lahat sila ngayon ay nanginginig na sa takot. At ano po mangyayari dahil natruma sila? Mako-convert sa Diyos ang mga bansang ito na dati galit na galit sa bansang Israel. Ayon dito sa Zechariah chapter 8 verse 22, yeah, many people and strong nations shall come to seek the Lord of hosts in Jerusalem and to pray before the Lord. So kita mo ha? So ito po ay mangyayari pa lamang na mga propesiya, mga kapatid. Dahil sabi niya, maraming mga tao o mga malalakas na mga bansa ang pupunta para hanapin ang Panginoon. At sila po'y magmanalangin sa Diyos at hingi ng tulong, mga kapatid. Di ba?
So yan po yung hula na kung saan ating aabangan. Kinaklarify lang natin ito para sa ganun tayo po lalakas ang ating panampalataya sa Diyos. Dahil ang hula na ito at pag dumating, mapansin natin ang ating paligid ngayon ay iba-iba pang dilubyo ang nangyayari. Gutom sa iba, baha, at kung ano-ano pang pangyayari mga kapatid, tanda na kung saan ay ipinapakita ng Diyos ang introduction ng kanyang galit mga kapatid. At sa panahong iyon, pagkatapos ng mga hula na ito ni Sikaraya, ay kakawitan ng Diyos ang bansang Magog. Bakit niya kakawitan mga kapatid? Dahil gagamitin niyang instrumento ang bansang Russia na tinatawag na Magog. Ayon dito sa Ezekiel chapter 38 verse 4, at aking ipipihit ka sa palibot at kakawitan ko ng mga pangbingwit ang iyong mga panga. Mga kapatid mo? Mga panga. Ibig sabihin, mga bansa na kaalyado ng Russia mga kapatid. Sabi niya, kakawitan ko ng mga pangbingwit ang iyong mga panga. Ibig sabihin, hindi lang tumutukoy sa isang leader. At ilalabas kita at ang iyong buong kawal, sabi ng Panginoong Diyos. Verse 8, after many days thou shalt be visited. In the latter years thou shalt come into the land that is brought back from the sword and is gathered out of many people against the mountains of Israel, which have been always waste, but it is brought forth out of the nations, and they shall dwell safely, all of them. So mapansin mo rito na pagkatapos ng miraculous war, mga kapatid, bago pumasok ang Ezekiel 38, ay namumuhay na ng payapa ang bansang Israel. At sa araw ding yaon, mga kapatid, sila ay papatayin ng Diyos sa kabundukan ng Israel sa pamamagitan ng apoy, asupri, at na kung saan ay galing ito sa langit. Verse 18 ng Ezekiel 38, and it shall come to pass at the same time, when Gog shall come against the land of Israel. So, pansinin natin once na dumating ang panahong iyan, kung si Gog ay pupunta doon sa bansang Israel para magipagdigma. Sabi niya, when Gog shall come against the land of Israel, saith the Lord, that my fury shall come up in my face. Doon na sisilakbo ang galit ng Diyos. Doon na niya ipapakita ang kanyang galit, mga kapatid. And I will plead against him with pestilence and with blood, and I will rain upon him and upon his bands and upon the many people that are with him, and overflowing rain and great hailstone, fire and brimstone. Yan po ang sasulubong sa Gog at sa kanyang mga kaalyado na papasok doon sa bansang Israel. So, di ba? So, maganda yung inuulit ko para ma-clarify sa ating isipan na yung hula na ito, mga kapatid, ay hindi po basta-basta na hula. Ito po'y darating sa hindi natin inaasahan. Kaya tayo maghintay lang kung kailan ito po ay mag-come to pass. Ang tanong, bakit ito gagawin ng Diyos, mga kapatid? Bakit niya papatayin doon sa kabundukan ang mga bansang iyan ng Gog at kasama ang kanyang mga kalyado? Thus, 38 verse 23 sabi niya, will I magnify myself and sanctify myself, and I will be known in the eyes of many nations, and they shall know that I am the Lord. So para ipakilala ng Diyos na siya ang gumawa, hindi ang bansang Israel. Para ano? Para makilala ng buong mundo na ang Diyos ng bansang Israel, mga kapatid, ang siyang totoong Diyos na siyang nakabantay sa bansang Israel. At ang mga political leaders ng buong mundo ay hahanap ng taong mamagitan sa bagay na ito. Diba? Ano ang susunod na mangyari? Hahanap sila ngayon. At tatayo ang man of peace, brothers and sisters, to proclaim peace treaty between Israel and the nation against Jerusalem. So pag tumayo na ang man of peace, mga kapatid, ay ito rin
ang puntong tatayo din ang Panginoon sa kanyang mercy seat doon sa langit. So kailan ma-register sa inyo mga kapatid yung sunod-sunod na mga pangyayari? Upang sa ganun ay hindi po tayo, ang ating panampalataya ay hindi parang naglalaro lang tayo sa ating kaugnayan sa Diyos. Ang kaugnayan sa Diyos mga kapatid ay dapat sincero tayo na nakipag-ugnay sa Diyos. Once na tayo po ay sincero na nakipag-ugnay sa Diyos mga kapatid, ay pagpalain ng Diyos ang mga taong mayroong ganong damdamin sa Kanya. So kasunod nito mga kapatid, once na tumayo na ang man of peace, ay tatayo na rin ang Panginoon doon sa langit ayon sa Revelation chapter 8 verse 1. At pagkatapos na tumayo nito ang ikapitong anghel sa langit, ay tatayo rin para ipaalam ang pagsasara ng Grace Age Dispensation, mga kapatid. Ipagpalagay natin sa isang buwan na yan ay sunod-sunod na mangyayari ang mga bagay na ito na ating pong inaaral. So, ang ikapitong anghel, sabi nga rito sa Revelation chapter 10 verse 7, "But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound." Pag siya na po ay sisigaw na, "The mystery of God should be finished, as he had declared to his servant, the prophets." Ibig sabihin, ay yung Grace Age Dispensation ay panahon na para ito po ay matapos na, mga kapatid. So once na natapos, nag-close na ang Grace Age Dispensation, which is the culmination of the Gentile has come. Ayon sa Romans chapter 11, yung bilang ng mga Hintil ay papasok na sa tamang bilang. At pagkatapos nito mga kapatid, at lalabas ang 7 mensahero ng 7 kontinente upang kanilang sasalitain ang kulog na hindi ipinasulat kay Juan. Ayon sa Revelation chapter 10 verse 4, "And with the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, Seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not." So hindi ipinasulat noon, nang isinulat noong 90 AD, ay hindi ipinasulat ng Diyos kay Juan. Kaya sabi niya, tatakan mo yan, huwag mong isulat. At ang Panginoon na tumayo doon sa langit ay manunumpa sa Diyos na tapos na ang gawain niya bilang mediator sa Grace Age Dispensation ayon sa Revelation chapter 10 verse 5 and 6. So, once na tumayo mga kapatid, yung ikapitong anghel ay sabi niya, ang Grace Age Dispensation ay magtatapos na. Ayon dito sa Revelation chapter 10 verse 5 and 6. "And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and swear by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer." Ibig sabihin, wala nang panahon. Bakit? Dahil close na ang Grace Age Dispensation. Pagdating ng panahon, once na tumayo yung man of peace doon sa Israel, mga kapatid, tatayo na rin ang Panginoon doon sa langit, ayon sa Revelation chapter 8 verse 1. At ang Panginoon na tumayo ay manunumpa din sa pagpasok ng 70th week of Daniel. Ito ang dawn of the 70th week of Daniel. Ito po yung ating title. Close of Grace and the dawn of 70th week of Daniel. Bago pumasok, mga kapatid, ang 70th week of Daniel, ay manunumpa din siya, mga kapatid, ayon sa sulat ni Daniel chapter 12 verse 5 and 6. Verse 5, "Then I, Daniel, looked, and behold, there stood other 2, the one on the other side of the bank of the river, and the other on the side of the bank of the river." Ito ay tumutukoy doon sa Jordan River, mga kapatid. Verse 6, "And the one said to them, to the man clothed
and linen, nakadamit ng lino. Ibig sabihin, tumutukoy ito sa ating Panginoon, which was upon the waters of the river. How long shall it be to the end of these wonders? Sabi niya, hanggang kailan mangyayari ang wakas ng kababalaghang ito? Ano yung tinutukoy niya, mga kapatid, na kababalaghan hanggang kailan matatapos? The man clothed and linen which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and swear by him that liveth forever, that it shall be for a time, at times, and a half. So, putulin natin dyan. Itong second paragraph, mga kapatid, ay mangyayari ito after the first 3.5. Hindi pwede mong idugtong yan dahil iba ang pangyayari yan, mga kapatid. Kaya ito yung tanong niya, hanggang kailan mangyari ang wakas ng kababalaghang ito? Ito po ay mangyayari sa second 3.5, mga kapatid. Hindi mo pwedeng basahin direkta yan. Dahil ang tinutukoy rito, ng unang sumulat, sabi niya, that it shall be for a time, at times, and half. Ito yung first 3.5. Ang kasunod na paragraph, ito po ay tumutukoy sa another 3.5. Nakuha natin, dapat. Ito ay para sa mga Hudyo, mga kapatid. At muling pakipag-ugnay ng Diyos sa kanila, ayon sa Roma chapter 11, verse 26. Bakit sumumpa ang Panginoon? Upang sa ganun, matupad ang sinabi sa Roma chapter 11, verse 26, upang ang bansang Israel ay maliligtas ayon sa nasusulat. Bakit? Dahil close na nga yung grace. So pag nag-close na ang grace, yung dealing ng Panginoon ay papasok sa bansang Israel. Kaya nang siya ay manumpa doon, ay mayroong nagtanong dito sa verse 6, sabi niya, hanggang kailan mangyayari ang wakas ng mga kababalaghang ito? Ito po'y tumutukoy doon sa sinabi ng Daniel sa second paragraph, mga kapatid, na kung saan ay yung kapangyarihan, yung power ng holy nation na ito ay mawawala na. Dahil ang uupo doon yung Antichrist, na kung saan, sabi nga rito ni Daniel chapter 8 verse 23, basahin natin, sister. Daniel 8:23. Yung taong yun ay ati pong bigyang pansin. And in the latter time of their kingdom, ito ay tumutukoy sa man of peace. Ito ay tumutukoy sa Antichrist. And in the latter time their kingdom, when the transgressor are come to the full. Ibig sabihin, uupo na siya sa templo, mga kapatid. Para yung kanyang power na ngayon ay full swing na ang kanyang power. A king of first countenance. Ibig sabihin, meron na siyang mukha na talagang nakakatakot. Dati maamong mukha, pero ang mukha niya dito ay nakakatakot na ang kanyang mukha. And understanding dark sentences shall stand up. So, siya yung nakaunawa ng kamalian, mga kapatid. Siya yung tatayo. Taong nakaunawa ng maling kaunawaan, mga kapatid. Yan po yung man of peace na naging Antichrist. Kaya dito po ay coincide sa sinabi ni Daniel, mga kapatid, na kung saan ay katuloy doon sa verse 8 na ating pong binasa kanina, mga kapatid, sa Daniel. So, ang pakipag-ugnay na ito ng Diyos after dispensation, mga kapatid, ay manumpa uli ang Panginoon bago pumasok ang first 3.5. Upang sa ganun, ang bansang Israel ay maliligtas naman. Sabi nga rito sa Romans chapter 11 verse 26, at sa ganito, ang buong Israel ay maliligtas gaya ng nasusulat, magbubuhat sa Sayon ang tagapagligtas. Siya ang maghihiwalay sa Jacob ng kalikuan. So, hindi naman mananatili na hindi ligtas ang bansang Israel. Dahil ngayon, mga kapatid, ang kanilang pagkilala sa ating Panginoon na isa lamang propeta.
Ngunit pagpasok ng first 3.5, mga kapatid, yung dealing ng Diyos ay papasok naman sa kanila upang sila rin naman ay maligtas. At ito ang aking tipan sa kanila. So napansin nyo rito sa introduction natin, mga kapatid, kung ilang bisis nakipagtipan ang Diyos sa bansang Israel. Ngunit pagpasok ng first 3.5, sabi ng Diyos, at ito ang aking tipan sa kanila pagka alisin ko ang kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, ito ang huling pagkipagtipan ng Diyos sa bansang Israel. Verse 28. Tungkol sa Ebanghelyo ay mga kaaway sila dahil sa inyo, dahil sa atin. Sila po'y naging kaaway dahil sa atin. Doon sa Ebanghelyo na ating pong hinahawakan ngayon. Datapwat, tungkol sa pagkahirang ay mga pinakaibig sila dahil sa magulang. Ito po yung kanyang tinutukoy, yung mga magulang na kung saan nakipagtipan ang Diyos sa kanila. Ngunit ngayon, pagpasok ng first 3.5 sa pamagitan ng dalawang propeta ay muling makipagtipan ang Diyos, mga kapatid. Upang sila rin ay maliligtas, mga kapatid. So ang dealing ng Diyos ay hindi para lang sa mga Hudyo o spiritual Jewish people, kundi ito rin ay para sa mga foolish virgins upang buksan din ang kanilang understanding patungkol sa ating Panginoon sa pamagitan ng dalawang propeta sa loob ng first 3.5, mga kapatid. So ito po ay clarification sa inyo kung kayo talaga ay nakikinig ng salita ng Diyos. After na magawa na ng 7 thunders ang kanilang gawain, mga kapatid, para ihanda ang bride of Christ, ay dito na matutupad ang hula ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. For when they shall say peace and safety. So putulin natin yan, ha. For when they shall see peace and safety. Stop tayo dyan. Dahil ang susunod na mangyayari ay papasok yan sa 2nd 3.5. Coincide doon sa ating binasa kanina sa Daniel. Mga kapatid, hindi mo pwedeng idiretso yan dahil mayroon siyang pwedeng accomplish, mga kapatid. Yan ang peace covenant ng man of sin. Yan po sa Ezekiel 38 verse 39 na nangyari. Ang first paragraph ng 1 Thessalonians 5 and 3 ay coincide sa first paragraph ng Daniel 9:27. Dapat yung malaman yan. Dapat coincide siya doon. Kaya hindi natin tinatapos na basahin yan. Sila po ay magka-coincide doon sa first paragraph ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 3 ay coincide doon sa first paragraph ng Daniel chapter 9 verse 27. And he shall confirm the covenant with me for 1 week. So stop tayo dyan. So coincide doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. Yung sinasabi niya na kung saan when they shall say peace and safety. Ito naman sa Daniel, and he shall confirm the covenant with me for 1 week. Tumutukoy sa peace covenant. So dapat nagkaka-coincide dyan ang ating pong understanding patungkol dyan. Diba? And he shall confirm the covenant with me for 1 week. Stop tayo dyan. Dahil may gagamitin dyan. Bakit gumamit kasi yung writer ng ganito, mga kapatid? Yung mga nag-translate, bakit gumamit? Dahil naaunawaan nila kung saan po dapat mangyayari. Coincide doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, mga kapatid. So the secret coming of Jesus Christ for the bride ay base sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52. Sa 52 sabi niya, in a moment, in a blink of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Sabi pa rito, sa isang sandali, ibig sabihin, napakabilis lang. Kung ang pagkuha sa atin ay napakabilis, ang paghanda naman sa atin ay napakatagal. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng matagal na panahon upang ihanda natin ang ating utak at puso. Dahil hindi yung emosyon ang ating paggaganahin,
kundi hayaan mong magpusbo na upang sa ganon gagana ang iyong utak, upang kanya pong ibigay yung sinyalis, ang sign dito sa iyong puso, mga kapatid, upang sila po ay magkaisa na magkaroon ng tamang desisyon kung paano tayo po ay isabit natin sa Diyos ang ating pong buhay, mga kapatid. Kaya napakabilis, pero nagbigay ang Diyos ng napakatagal na panahon. Kaya kailan aralan natin yung ating pong kaugnayan sa Diyos. Huwag yung emosyon, kundi hayaan nating mag-stop muna ng sandali. Hayaan mong gumana ang iyong utak upang sa ganon, mayroon siyang ipapadalang senyalis dito sa ating puso, mga kapatid. Amen? So sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa uling pagtunog ng pakakak, ito yung trumpeta, sapagkat tutunog ang trumpeta at ang mga patay ay mabubuhay. So ibig sabihin, ito po ay mensahe para sa mga patay na maguli, mabubuhay na maguli, na walang kasiraan. So yung mga patay nating mga mahal sa buhay ay bubuhay na maguli, na kung saan yung katawan niya ay hindi na po mamamatay. Ito po ay babaguhin. Ito din ay coincide sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15. So basahin natin yung 1 Thessalonians. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatulog. Ibig sabihin, ang mga natulog, mga namatay, siyang mauna. Tutunog muna yung trompeta. Sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw. So ito ngayon yung sigaw. Bago siya bababa ay mayroon munang maunang sigaw. Ito yung mensahe ng huling panahon. Mayroon munang sigaw, mga kapatid. May tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga buhay na mga buli. Mga buhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito naman sa Panginoon tayo magpakailanman. So doon sa alapaap, yun yung sinasabi na mystical coming of Jesus Christ. Hindi second coming. Ang sabi ng iba kasi, second coming daw. Hindi ito, dahil tayo po ay sasalubong doon sa alapaap. Yung second coming is judgment of Jesus Christ sa mga naiwan after the great tribulation. Kaya sabi niya, kung magkagayoy tayong nangabubuhay na natitira, pag dumating ang panahon na hindi pa tayo nangamatay, mga kapatid, pagbalik na ating Panginoon, ay sabi pa rito, aagawin. Ibig sabihin, ito pong rapture day. Kasama nila sa mga alapa, nila, yung mga namatay sa alapap. Ibig sabihin, wala na tayong sa magnet ng mundo, ng lupang ito. Hindi tayo control na ng magnet. Tayo na ay parang si Superman na lilipad na sa langit at sa salubong sa Panginoon. That's why, in verse 18 sabi niya, comfort one another with these words. Na ito ang gagamitin natin upang sa ganun ay lalo tayong maging matatag at lalong lalakas ang ating kaugnayan sa Diyos. Dahil dito po sa ating naririnig na pag-aralan, mga kapatid, yung nag-clarify sa atin na ang ating pong inaaral ay totoo na pwedeng mangyari kung tayo po ay mayroong malalim na pakikinig ng salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? Kaya sinabi ni Apostol Pablo, comfort one another with these words. Diba? Ito po ang magko-comfort sa atin. Ito po ang magbibigay sa atin kalakasan. Ito po yung magbibigay sa atin ng kumpiyansa. Ito po ang maghahatid sa atin ng tawag dito, patuloy na pagiging kalmante sa ating sarili. Pag sinabing kalmante, ibig sabihin hindi yung emotion mo ang ginagamit. Ikaw po ay kalmante.
pagkalmante ang isang tao, ang kanyang mga desisyon ay talagang tama ang kanyang mga desisyon, mga kapatid. Once na tayo po ay nakipag-ugnay sa iyo, sa Diyos, kailan mag-serve tayo ng buong katapatan. Huwag nating tingnan ang sino man, but serve the Lord. Ang ating obligasyon ay para magsilbi sa Panginoon. At kung hindi mo pa naunawan ang iba pang mga bagay, ay hilingin mo sa Panginoon, Lord, ano ba ang ibig sabihin nito? Dahil ang Diyos naman ay magbibigay sa iyo ng tamang kaunawan at understanding. Huwag tayong gagamit ng iba, sabi ng Diyos, pwede kang kumain ng lahat ng mga bunga ng puno ng kahoy. Sabi niya, hindi. Dahil huwag daw naming kainin yung bunga ng prutas sa gitna ng halamanan, baka kami ay mamatay. So pag once gumamit ka ng baka, yun ay doubt, nag-aalinlangan, yan ay pag-aalinlangan. Kaya pag ikaw ay humingi sa Diyos, dapat sure ka na ikaw po ay talagang tapat ang iyong paghingi sa Diyos. Lord, gabayan mo po ako sa oras na ito. Ikaw naman ang nagbibigay ng kaalaman para sa amin. Ikaw naman ang nagtuturo sa amin. Walang imposible sa iyo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamagitan ni Kristo. Di ba, mga kapatid? That's why in 1 Thessalonians chapter 4 verse 14, sabi niya, sapagkat kung tayo'y nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. So kung tayo, ito po ay isa pong mensahe ng panampalataya. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito ay dapat tapat ang ating pananalig kay Kristo, na siya po'y namatay para sa atin, para sa iyo at sa akin, at naniwala ka siya ay nabuhay na maguli. Ibig sabihin, mayroon pong resurrection day. At gayon din naman ang mga nangatulog o namatay kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya, mga kapatid. That's why, advice sa Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Huwag tayong mag-alinlangan sa ating pong profession na ito. Ingatang matibay ang ating pagkakilala sa ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Tapat yung nangako, mga kapatid. Hindi basta-basta na siya po ay nagsasabi na mangako siya sa iyo at hindi pala totoo. Tapat ang Diyos. Kaya sabi nga rito sa Hebrews verse 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Hindi nagdududa, hindi nag-alinlangan, mga kapatid. Ang pagdududa mo, mga kapatid, ay huwag ka munang i-decide ng isang bagay hanggang hindi mo ito napatunayan. Ano ba ang pwedeng ebidensya? Ano ba yung patunay mo na ito po ay mali? Kailan aralin mo muna ito. Ito po yung mensahe niya. Without wavering, for He is faithful that promise, brothers and sisters. Yes. Kaya ang Diyos, mga kapatid, pagdating ng panahon sa kanyang mga propesya na ito, ng title natin, Close of Grace and the Dawn of the 70th Week of Daniel, once na ito po ay mag-come to pass, ibig sabihin, mga kapatid, ang kahirapan na ating pong naranasan ngayon. Kaya nga sabi ko doon sa Romans chapter 8 verse, hindi mo pwedeng maikumpara ang hirap na ating pong naranasan sa kaluwalhatian ating pong tatanggapin sa pagdating ng panahon. Diba, mga kapatid? So yung pagsubok ay isa pong paraan na pagtuturo sa atin para tayo po ay ituwid sa pamagitan ng pagsubok. Dahil kung puro lang ayos po yung ating pong lakad sa mundong ito, mga kapatid, ay paano po natin ma-exercise, paano natin pagaganahin yung ating free will, mga kapatid. Dapat gumana ito. Hindi tayo basta lang dyan na gusto mo automatic. Nasanay tayo kasi sa buhay natin, puro automatic, nandyan lang, agad. Minsan, kailan pala na gumana yung utak natin.
Hayaan natin na gumana muna ang utak natin bago tayo magdesisyon, mga kapatid. Kaya, sabi niya, ating ingatan, matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan. Yun pala, kailang tapat ang ating pong kaugnayan sa Diyos. Ingatan natin. Pag sinabing ingatan, ibig sabihin nananatili ka doon. Hindi mo muna bitawan yan hanggang hindi mo napatunayan na ito pala ay, iyan pala ay mali. Kailangang patunayan mo ito ay tama ang iyong hinahawakan, mga kapatid. Dahil ang taong nagtitiwala sa salita ng Diyos ay taong ay pinagpapala ng Diyos. Sabi nga sa Proverbs, do not lean in your own understanding. Huwag po tayong magtiwala kung ano po yung ating naintindihan. Hintayin natin yung mensahe ng Diyos sa ating buhay. Mayroong siyang mensahe. Upang sa ganun tayo po ay makapagpatuloy. Hindi tayo maging matagumpay kung yung ating kagustuhan lang ating binibigyan na sunurin. Kailan natin ay i-base natin ang ating kaugnayan sa salita ng Diyos. Yes. Amen, mga kapatid? So, salamat sa Diyos. Yes.